Ayon sa ilang pag-aaral, sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, ang mga indigenous people ang itinuturing na pinaka-marginalized dahil sa 3 punto. Una, sa lahat ng mga grupo ng tao, sila ang itinuturing na pinaka-napag-iwanan ng panahon. Ikalawa, kadalasan silang biktima ng konflikto at sakuna. At ikatlo, karamihan sa kanila ay di alam ang kanilang karapatan. Ito mismo ang mga suliraning kinakaharap ng mga agta dito sa Sitio Dianuan, Barangay de Simungal, Nagtipunan, sa probinsya ng Quirino, nakalilikas lamang mula sa dating tirahan nang humampas ang bagyong Paeng sa kanilang lugar. Kasi ng kwan yun, magmumula sa laging kasi yun. Dahil nabuldos yung mga matataas na bundok, kaya nung bumagyo ay talagang last line na kwan yung mga bundok na yun dahil natabunan yung mga ilog. Dahil yung ilog na naman umapaw doon, pumunta doon sa baryo namin, pati yung school namin ay talagang naapektuhan na. Yung baha na pumunta sa bahay namin na malaliit, bali 8 na tolay ang nakinuha niya. Doon kaya kami pumunta dito. Ngunit bukod sa problema na dulot ng kalikasan, mas malaking problema para sa mga katutubong agta ang kakulangan sa pagkain at mga sakit dulot ng kakulangan ng kawalang sanitasyon. Ang mga saging namin hindi may bibili dahil yung kalsada na kuwan hirap, kaya yun na lang ang kinakain namin, yung mga saging na natanim namin. Maralya, kayong ubo, kayong yun lang kuwan namin sinasakit, saka yung trangkaso, kayong ano pa yung nagtatae. Yun lang ang sakit namin dito. Sa bisa ng Peace Paths Luzon Program ay sinubukang tugunan ng Conflict Prevention and Peace Building Program o CPPB ng United Nations Development Program sa pakikipagtulungan ng OPAP, Assisi Development Program, PAFID at National Commission for Indigenous People na bigyang tugon ang mga pangangailangan ng mga katutubong agta. Nakita dito na ang problema ng agta communities ay unang-una sa basic social services. Wala silang intervention from the government, lalo-lalo sa education. Pangalawa, sa aspeto naman ng pangkalusugan o health, rampant yung pagtatae o loose bowel movement o LBM sinasabi natin. Pangatlo, ang way ng mga agta is nomadic in nature ang pagkuha nila ng pagkain, hunting, basically hunting at saka logging. So walang sustainable o food security ang mga agta. Sa pagtukoy sa mga problemang ito, malaking hamon ang kinaharap ng Assisi Foundation at NCIP sa pag-implementa ng mga programa para sa mga agta. Bukod sa napakalayo ng pagpunta rito ay ang klima. Marami din yung factors like availability ng mga community na bibigyan mo halimbawa ng lecture kasi since they are hunters and gatherers and foragers, hindi sila nandito most of the times. Nahihirapan kami, especially nung after Typhoon Paeng na wash out yung 2 village ng Agta na pinaghirapan namin na resettle yung mga communities. So we resettle them in an area na pwedeng safe for them. 2 bagay ang binigyang diin ng programa: pagbibigay ng oportunidad sa mga agta na makapag-aral, at ikalawa, ang pagbibigay ng maayos na programang patubig at pang-agrikultura sa mga katutubo para sa ikaaangat ng kanilang pamumuhay. Sa bahagi ng edukasyon, higit sa pagbibigay ng silid-aralan sa mga batang agta, malaking importansya ang ibinigay sa pagbuo ng kurikulum at pagsasanay
sa ilang piling miyembro ng komunidad upang makapagturo sa kapwa niya agta. Magkakaroon muna ng participatory workshop yung mga tao. Tinuruan kami ng math and English. Gusto rin makatulong. Sa mga bata ay gusto nilang makapag-aral. Binigyang halaga naman sa aspetong patubig at pang-agrikultura ang paghihikayat sa mga katutubo na gumawa ng kabuhayan sa isang permanenteng tirahan. Nung nagsimula kami noong September 2007, nakapagtanim na sila at nakapag-ani. Ang sustainable agriculture dito ay limitado sa hindi lamang sa bigas, kundi sa mga root crops din at mga pagkain nila para hindi na sila gumagala. Malaking bahagi sa tagumpay ng proyekto ang ipaangkin sa mga mamamayang agta ang diwa ng proyekto sa pamamagitan ng Food for Work program kung saan sila mismo ang nagtayo ng school building at gumawa ng patubig. Kailangan ng hindi naman lahat kasi ng pondo magagaling sa funder. So sa pagmamayari, sa paggawa ng building, sa pag-construct ng mga water system natin, kailangan ding may pagmamayari yung komunidad dyan. Therefore, kailangan din nilang tumulong para pagmamayari nila yon. Malaki ang ginagampan ng papel ng mga proyektong tulad nito sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ay introduce din yung mga sa module dito sa school kanilang tinayo dito ay yung module of culture and peace. Which in effect, ang lahat ng project na ito ay patungo dun sa empowerment ng mga agta community. Nitong May 30 ay formal na ginawa ang turnover ceremony ng paaralan at water system sa pamayanang agta. Sa pakikipagtulungan sa mga municipal offices ng iba't ibang ahensya, umaasa ang lahat na patuloy na mapapangalagaan ang mga programang kanilang sinimulan. Unti-unting nabibigyan ng kumpiyansa ang mga agta na harapin ang mga hamon ng buhay. At tulad ng mga munting korido na sinasambit ng mga batang agta, naniniwala ang bawat ahensyang nakataya sa proyekto na ang munting hakbang na ito ay magdadala ng kapayapaan at kaginhawahan para sa mga agta at ng susunod pang henerasyon.